thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear your still small voice again. Come on, holy, Holy, righteous, righteous, faithful to the end, Savior, healer, healer, redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. In your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful to the end, Savior, healer, redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Come on, church, everybody sing. My soul secure, Kapatid, panghawakan mo yung your salita ng promise Panginoon. sure, His love and your truth. love endures always. We are secure. My soul secure, your promise sure, your love endures always. Come on, church. My soul secure, your promise sure, your love endures always, always. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Come on, let's sing. Let's lift our voices. Come on, church. I lift my praise to you. Shout it out. I lift my Lift up those hands. I lift my worship to you, and I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Ever Ever I will sing, only you will I adore. glorify. Glorify my Lord, only you
Rita! Hallelujah! Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing it. All around the world, let the praise begin. 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 Hey! 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 Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah. Indeed, Lord God, our praises began, O Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your presence. Hallelujah. Truly, Lord God, we stand amazed, Lord God. There's so much more that we could ever say in words, Lord. Hallelujah. And we behold you today, Father God. We shall behold you. It says in 2 Corinthians 3:18, and we all with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord, who is the Spirit. Are you ready to behold the Lord? Are you ready to seek His face? Feel His presence? Are you ready to change from glory to glory? And if yes, come on, church. Let us lift the name of the Lord. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve to praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve to praise. Worthy is your name.
You alone deserve our praise. You're the name. Above all Oh, names. be exalted. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. We exalt Be you. exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You alone. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Your name is the highest. Your name Your name is the greatest. is the great. His name. Your name stands above them all. All All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all.
on, church. Sing unto the Lord. And the angels cry, Sing holy. holy, all creation Holy Spirit, cries, fall down. holy, you are lifted high, oh, You are holy. holy forever. Hear people sing, holy To the King of to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be, Father God. You will always be. Hallelujah. Holy, Yes, Lord God, we proclaim holy forever. you are holy forever. You will always be. Holy, holy forever. We know you will always be. You will always be. Holy, holy forever. Hallelujah. Indeed, Lord God, holy, holy is the Lord God Almighty. You are our Lord. Kapatid, may this song remind you that Jesus is not only our Savior, that Jesus is not our comforter, our friend, our best friend, our superhero, our healer, our redeemer, deliverer. He is our Lord. He is holy. Everything may change, but the Lord, His love never ceases. Amen. His goodness never ceases because He is holy. Oh, thank you, Jesus, for your love. Thank you for being our Lord forever. Hallelujah. Alam namin, Panginoon, your presence is felt in our hearts and in our midst, O Lord. That our songs and praises, Panginoon, nakarating, Panginoon, sa iyong trono, O Diyos. Hallelujah. Alam namin, Panginoon, nasisiyahan ka, Lord God, dahil Ikaw ang inuna, Ikaw ang aming inawitan, Ikaw ang aming pinagbigyan ng aming lakas, pagpupurit, pasasalamat, dahil wala kang katulad. Thank you, Jesus, for your love. Thank you for this day. Continue, Lord God, to minister in us. Continue, Lord God, to touch our lives. And may us always feel of your goodness, Panginoon. Thank you, Jesus. We praise you, we honor you. In Jesus' name, amen and amen. Hello, a blessed Sunday morning to everyone. Can we give the Lord a best clap offering? Amen. Are you excited for today? Oh, ay parang hindi. Are you excited for today?
Amen. To all mothers, Happy Mother's Day. Sige, batiin mo naman ang katabi mo. Sabi mo, Happy Mother's. Kung nanay siya, ha? Kung nanay siya. Okay. Sabi mo rin sa katabi mo, congratulations. Yan, nagmamatured ka na. Okay, so it is a sign that you learned from last Sunday. That's why you are here today. Because I announced na this will be the continuation of our series, Words Have Power. Okay, kung nandito po kayo last Sunday, okay, I have shared na ang salita natin ay may impact, meron itong dating, okay, akala lang natin wala. Pero one of the tools or weapons na ginagamit ng Panginoon to change our lives, una ay sa mga salita na ating sinasabi. Meron pong dating yan, hindi lang sa tao, lalo na sa Diyos, sa mga sinasabi natin. Amen. Okay, so nung last Sunday, I shared that words have power. Bakit ito may kapangyarihan? Ang ating mga salita na sinasabi ay may kapangyarihan na bumuo at magwasak. Naniniwala po ba kayo dito? Okay, bumuo na pag ikaw ay nagsalita, yung tao, alam mo, kahit sabihin mo nakakaramdam siya ng wasak na pamumuhay, okay, at hindi maganda nangyayari sa kanya, pero pag ikaw ay nakausap, you shared encouraging words, that's why ito ay nabubuo, okay. Tapos, sabi doon, build and then destroy. Pwede rin itong makasira, mawalan ng gana na lumaban, okay? Ang isang tao dahil sa mga salita na kanyang napapakinggan. At ngayong umaga, okay, ang akin pong i-share, this is the part of our series, Make or Break. Okay, ito rin din ang power ng salita na pwede rin na, alam mo yon, na pwede rin makadurog. Halos pareho lang yan. Amen po ba? Kayo po ba'y naniniwala? The words that we are saying now are the results of the experiences and words spoken to us. Naniniwala po ba kayo dyan? Na minsan yung ating mga sinasabi at marami rin mga tao, okay, hindi rin sila makamove on from the past because some people, they have abused verbally. Okay? At nagkakaroon ng epekto to because words that we say can damage permanently para sa iba. Kasi tandaan po natin ito. Minsan sa mga sinasabi natin, yes, God may forgive us, pero tayo bilang mga tao, minsan tayo mga tao, ang tagal natin makalimot. Tama po ba? At minsan, pag meron tayo napakinggan o narinig na salita, natanggap na salita, pag tumama ito sa ating puso at nasaktan tayo, minsan tumatagos to hanggang likod. At kahit saan tayo mapunta, at minsan, pag ang kanta nakaka-relate doon sa ating nangyari sa atin, minsan nagkakaroon tayo ng reaksyon. Amen po ba? Okay, mamaya may kikwento ako sa inyo. Itong sinasabi ng mga tao, actions speak louder than words. Pero para sa akin, okay, palitan natin to. Reactions speak louder than words. Ano pong ibig ko sabihin? Minsan may mga taong ganito. Wala naman sila sa sitwasyon, sa aksyon, pero wagas kung mag-react. Ano mo, sila yung nagre-react ng wagas. May kinalawa. Yung parang siya yung apektado. What affected ka? Wala lang. Gusto ko lang mag-react. Kaya pala, sabi ng Panginoon, doon daw nakikita talaga pag ang isang Kristiyano, isang tao ay natututo sa kanyang buhay. Kasi pag mayroong mga sitwasyon, pangit man na sitwasyon na dumating sa kanyang buhay, meron siya laging tamang tugon at tamang reaksyon. Amen po ba? At yun tinitingnan minsan sa atin ng ating Panginoon. So reactions speak louder than words. Minsan nasasaktan tayo because minsan tayo, hindi naman tayo ang pinagsabihan. Pero because of our wrong reactions, kaya doon tayo nakakaramdam ng kalungkutan, ng discouragement sa ating mga buhay. Okay, narinig nyo na po ba ito? Nakita ko lang to eh. Sabi doon, a tongue has no bones, but it is strong enough to break a heart. So be careful with your words. Okay? So ang dila daw walang buto because our tongue is a muscle. Alam niyo po ba 'yon? Tongue is a muscle. Okay? Tongue has no bones but it's strong enough to break a heart. Kahit walang buto yan, pero pag nakapanakit at nakapagsalita ng masakit, nanunuot hanggang buto, hanggang likod, tumatagos ang mga salitang yan.
Amen? At maraming tao, kaya ngayon ay hindi makapagpatuloy, makamove on, dahil sabi ko sa inyo, sa mga past na mga experiences niya o sa mga nasabi sa kanya, sino po dito? Nasabihan po ba kayo? Kasi minsan ito po ang katotohanan. Kung sino yung mga taong malapit sa iyo, iyan ang higit na mananakit sa iyo. Sino po dito sa mga anak? Yung lumaki kayo na lagi sinasabihan ng, nakakarinig po ba kayo na walang mangyayari sa buhay mo? Tamad-tamad mo! Yan, ikaw ang batang ganito. Di ba kung ano sinasabi sa inyo? Na until now, naririnig mo. I have experience like that. Okay. When I was in TESDA, meron po ako isang naging trainee. Kasi minsan, bawa, pag hindi talaga nakikinig, di ba, sanay rin kayo sa akin. Minsan, huy! Gumagano, di ba? Bigla ako nang gugulat. Pag gumagano ako, siya natataranta siya. Sabi niya, kala ko minsan tatakbo na eh. Uy! Tataranta siya ng ganon. Tapos one time, I tried to talk to her. Tapos sabi ko, alam mo, napapansin ko sa iyo, pag medyo lumakas ang volume ko, sabi niya, parang natataranta ka, parang takot ka. Sabi niya, kasi ma'am, lumaki ako na lagi akong binubulyawan ng magulang ko, ng tatay ko. Kaya pag nakakarinig ako pag may lumakas na boses na ganon, sabi niya, parang nandun pa rin yung takot, parang nag-e-echo, na narinig ko pa yung bulyaw sa akin. Sabi ko sa kanya, ganon ba? Yeah. Kaya minsan, hindi po ba? Now, this series is very important. Why? Because now, matututo tayo, maintindihan natin yung ating kapwa. Minsan, kaya pala ganun siya mag-react, ganun siya manalita, because of her past or his past. Diba? At kung gusto ng Panginoon, importante itong series na to, and this series is for all of us. Amen. Kasi gusto ng Lord, mahil ang bawat isa sa atin. At para patunayan yan, na kung tayo ay nasa Diyos na, at tayo ay may Kristo sa puso na, doon gusto ng Panginoon na magkaroon tayo, ma-enjoy natin ang ating Christian life, lumakad tayo na may kapayapaan, lumakad tayo na malaya ang ating mga puso. Amen. Okay, so words are powerful. That even the Bible can testify for that. Paano tinestify ng Biblia yan? In Genesis, okay, we know that the world was created, ang mundo ay ginilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. When God saw that the world is null and void, madilim, walang anuman dito, then the Lord spoke the word, let there be, and there was light. Di ba? Di ba? Magkaroon ng mga isda, at lahat ay nagkaroon. So, ganun ka-powerful. Paano pa dinescribe ng Biblia? Bakit naging powerful ang word? Because in John 1:1, it says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, ang salita mismo ay ang ating Panginoon. That's why it has power. At kaya nga, we encourage you to read, to listen to God's Word. Kasi pag puno ang ating puso ng salita ng Diyos, tiyak ang lalabas sa ating bibig ay salita na nagbibigay buhay. Amen. Hallelujah. Okay, ngayon, ang sabi doon, words have power to create permanent damage. Okay, totoo naman po ito. Okay, maisingit ko lang po Kasi nga, totoo yung, katulad sinabi ko, yung aking trainee. Tayo pong mga babae, okay, we're celebrating Mother's Day. Ang mga babae, we are known na talagang madaldal tayo. Kaya nga tayo ang natukso Kasi mahilig tayo makipagkwentuhan. Nakipagkwentuhan tayo sa ahas mga lalaki, walang tayo makipagkwentuhan, kaya hindi sila natukso. Ganun lang yun. Di ba? Men, ang mga lalaki naman, they are known for men of few words. Okay. Bihira lang daw magsalita. Kaya nga ang mga lalaki, ilang words lang per day. Ang mga babae, 2,500 words. Kaya huwag kayong magtataka mga mister, kung sa gabi, bago matulog, daldal pa ng daldal ang asawa nyo. Ibig sabihin, hindi pa nakakakota. Kaya hayaan nyo lang dumaldal. Hala, makakota. Di ba? Kaya lang, ito lang naman, ang gusto kong isingit, lalo na sa mga kalalakihan. Kasi nga, minsan lang daw kayong magsalita. Pero pwede ba, kung magsasalita kayo, wag naman masakit na salita?
Sabi mo sa katabi mo, narinig mo yun? Sabi mo. Yan. Pabawiin nyo na lang pabawi na lang kayo pag si pastor na sa Father's Day. Magsasalita. Di ba? Minsan lang kayo magsalita, pwede ba? Huwag naman yung nakakasakit. Kasi nga, words create permanent damage. Okay, na nakaka-apekto, may psychological effect yan. Di ba? Kaya sa mga asawa nyo, laging topakin, baka naman hindi nakakarinig yan ng, I love you. Baka hindi naman nakakarinig na, Mami, parang nagsumisexy ka ngayon. Oh, talaga? Saan? Diba? Diba? So, yun lang naman minsan ang kailangan natin eh. Amen. Okay, bukod na ang words ay powerful, words have weight. Okay? Meron na, kaya nga nagkakaroon ng impact yan eh. Kaya nga, lalo na sa atin mga Kristiyano, marami mga tao sa paligid natin, pinapakinggan ang sinasabi natin. So, we must be careful. Amen po ba? Dahil kung ano man ang sabihin natin, tiyak ito ay makakaapekto sa mga tao na sinasabihan natin. Now, let's go to our text. Proverbs 18:20-21. Ang sabi ng Proverbs 20, alam niyo po ba itong verses na to ay medyo misquoted, okay? Misquoted na ibang mga tao, lalo na po pagdating sa verse 21. Sa verse 20, ang sabi doon, from the fruit of a man's mouth, his stomach is satisfied. He is satisfied by the yield of his lips. Sa Tagalog po, itong pong Kawikaan 18:20, ang sinasabi po, anumang sinasabi ng tao ay kanyang pananagutan, ang bawat salita niya ay gagantimpalaan. Okay? Now, sa verse 21, ito sinasabi ko, si King Solomon po ang sumulat ng Proverbs. Ang sabi sa verse 21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Okay, ngayon, misquoted tong verse na to kasi kaya nga marami daw tao ang ayaw magsalita about kamatayan. Kasi ang pagkakaintindi nila kung ano yung sinabi mo, mangyayari sa iyo talaga yun. Bawa, parang gusto ko nang mamatay. Huy, huwag kang magsalita ng ganyan. In Jesus' name, in Jesus' name. I-rebuke mo yan, in Jesus' name. Di ba? Parang ganun tayo eh. Pero hindi po yan ang intention ni King Solomon na sinulat yan. When you say death and life are in the power of the tongue, ibig sabihin po nito, ang ating mga salita, yes, it has tremendous effect, but it does not create death and life to us. Hindi dyan manggagaling ang ating buhay at kamatayan. Kasi ang source ng ating buhay, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya lang, may effect ang mga sinasabi natin. It could be discouraging. Mawawala yung ating gana. Okay? Yun yung sinasabi doon na mamamatay sa atin, yung gana natin to fight, our appetite sa mga godly things. Okay? Na hindi na natin pagdalo, pagbabasa ng Bible. Pwedeng mamatay lahat yun. Yung ating saya sa paglilingkod sa Panginoon, pwedeng mamatay yun dahil sa ating dila. Pero yung pagdating sa ating buhay at kamatayan, it is only God that has the authority. May final say sa ating buhay. Kaya nga, sinasabi ng mundo, yun daw positive thinking, positive words, okay, yung law of attraction. Di ba, marami sinasabi, tandaan po natin. Halimbawa, kahit 100 beses mong sabihin na, papasa ako, hindi ka naman nag-aaral, papasa ka. Tapos sabihin mo, 1,000 beses, yayaman ako. Wala rin. Hindi ka magtatrabaho. Di ba? So, sabihin, hindi lahat yung sinasabi mo. Di ba? At ngayon, usong-uso sa Facebook. Ewan ko kung napasahan kayo. Ipasa mo to sa 25 katao at tiyak, yayaman ka. O may napasahan ka ba? Baka nagpasa ka rin. Naniwala ba kayo doon? Di ba? Hindi totoo yun. Di ba? So, anong ibig sabihin nito? Yung sinasabi ni King Solomon, ito, bawat salita na ating sasabihin ay maaaring makagaling o makasakit. It can heal or hurt us, or it can make us or break us. Depende. Ngayon, para lalo natin maintindihan, kunin natin sa translation ng Message translation, ang Proverbs 18:21. Mas pinababaw to eh. Ang sabi doon, words kill. Words give life. They are either poison or fruit. You choose. So, ibig sabihin, tayo ang pinapipili ng ating Panginoon. Ano ba ang gusto mong sabihin?
sa tao? Gusto mong laging mamutawi sa iyong labi? Ito ba ay lason? O gusto mo ng bunga? Bunga na magbibigay ng buhay at kasiyahan sa puso na makikinig sa iyo. You choose. Mamili ka. Amen po ba? Ngayon, sa pagdating po sa masasakit na salita, hindi po exempted dyan ng ating Panginoong Hesukristo. Well, in fact, nung nandito sa lupa ang ating Panginoon, tumanggap din siya ng masasakit na salita. And mind you, saan ang galing ang masasakit na salita na yon? Hindi ko kani-kaninong tao, kundi mga religious leaders. Just like what happened in Matthew 12. Ngayon, ang konteksto ng chapter 12 ng Matthew ay ganito. Nakita nila ang Panginoon, mga Pariseo, religious leaders, Pharisees. Nakita na nagpapalayas, nagpapagaling ng mga may sakit. Ngayon, sabi sa kanya, kaya ka naman, nagpapalayas ka sa pangalan ng demonyo. Well, in fact, tinawag ang Panginoong Jesus na Beelzebub, ibig sabihin, prinsipe ng mga demonyo. Sino na kayo, pinasabihan na ba kayo na ngayon na ikaw ay, pinasabihan ka na. Diba? Ang Panginoong Jesus tumanggap nun. Pero ito ang sagot sa kanila ng Panginoon. You brood of vipers, mga lahi ng mga ulupong. How can you speak good when you're evil? Ngayon, ang gustong ipakita dito sa verse 34 ng Matthew 12, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung gusto mo na malaman at makita na ang isang tao ay mabuti, huwag kang gumawa ng ano pa man sa kanya. Pakinggan mo lang kung paano siya magsalita. Amen. Kasi sabi sa kanya, hindi na nagtaka ang Panginoon na masama sinasabi ng mga Pariseo, ng mga religious leaders na ito. Kasi oo nga naman, anong lalabas sa inyong mabuting salita? Masasama ang laman ng iyong puso. So ganun din sa tao yun. Makikita mo, ang kabutihan ng isang tao, depende sa kanyang mga sinasabi. Okay, paano ba siya manalita? Minsan nakakalungkot. Kaya nga wala yan sa face. Wala yan sa mukha, kundi sa sinasabi. Di ba? Okay, yan ang sukatan ng para sa Panginoon. The good person out of his good treasure brings forth good, and the evil person out of his evil treasure brings forth evil. Kaya mag-isa lalo sa mga Kristiyano, halatang halata mo kung mainit sa Panginoon, may pagmamahal pa sa Panginoon eh. Kasi pag yung mahal niya ang Panginoon, lang sabi, mga salita na, praise God, kahit ganito, Lord, thank you God. Pero pag may tama ang puso, halatang halata, kung ano na pa yung nagsasabi. I tell you, on the day of judgment, people will give account for every careless word they speak. 37, for by your words, you will be justified, and by your words, you will be condemned. Ang sabi ng Panginoon, pagdating ng paghuhukom, hahatulan tayo. Yung sinasabi sa 18:21 ng Proverbs, we will be accountable. Pananagutin tayo ng Panginoon sa bawat salita na lumabas sa ating mga labi. At naniniwala din ako, kahit hindi pa dumating yung judgment day, maski ngayon, makukuha na rin natin yung kahatulan, yung judgment, yung pananayo, we will be accountable for every word. Lalo ngayon sa panahon natin, sa social media, usong-uso dito ang bashing. Kasi sa bashing, may cashing. Hindi nyo na-get? Diba? Kilala niyo ba yun? Meron isang sikat na na social media sa media personality. Kaya lang ginagawa niya, mambash siya ng bambash. Gwapo siya, tapos malaki katawan. Kilala niyo yun? Kilala niyo yun, di ba? Ngayon, ang dami niya binash, mga artista, o sino-sino. Basta kung ano lang mapansin niya, kasi meron siyang narcissistic attitude. You know what is narcissistic attitude? Yung bilib na bilib sa sarili. Na parang siya lang ang mahusay, siya lang ang magaling, siya lang ang gwapo. Yan. Yung mga narcissistic attitude. Pinupunan niya, mahilig mamuna, di ba? Kasi ang pili niya, siya lang ang gwapo, siya lang ang mahusay. Okay? So, ano na nangyari? Sa kamabas niya, tinurn off, di ba, ng FB, yung kanyang account, ang kanyang Instagram, ang kanyang Twitter. Ngayon, ang kanyang communication na lang, through email na lang. O baka mag-react pa si Google, baka i-shutdown na rin yun. Hindi ba? So, doon pa lang. Ngayon, meron siyang minsan pinalabas na post, nakita ko rin to, humingi siya ng sorry, nag-apologize siya. Okay, yung apologies niya, sabi niya, sa lahat ng mga artista, celebrities, na aking nabash, patawarin niyo po ako, I say sorry. You know what are the reactions of the people? Yung iba naka-smile.
Yung iba comments, it's a prank. Wala nang naniniwala sa kanya. That's the point. Ganon din tayo. Pag lagi tayong nagsisinungaling, lagi ko ano sinasabi natin, puro criticism tayo, there will come a time, aanihin natin lahat yan. Mangyayari, one day, wala ng tao ang maniniwala sa iyo. Amen? So, yun ang sinasabi ng salita. So, be careful with what we say. Kung ano mga salita na ating sinasabi. Okay? So, tandaan po natin, dalawang bagay patungkol sa salita. Yes, it is powerful. It has weight. Kaya nga sabi dito, words can influence many. Ang salita po ay ginagamit, okay? So we are privileged that we have, meron tayong freedom of expression dito sa Pilipinas. Kaya yung iba, gustong-gusto nila mag-bash, ang dahilan nila, pag kinikriticize mo, bakit mo ginagawa yan? Oh, this is Philippines, democratic country. We have freedom of expression. Mga kapatid, yes, we have freedom of expression. Pero tandaan natin, we have no freedom of insultation. Hindi tayo binigyan ng kalayaan para mang-insulto ng ating kapwa. Amen? At nawa, wala akong makita ng mga taga-COG Angono, nakiki-comment. Sabi niya, I agree, I feel you, relate much, agree 100%. Naku, wala akong makita, ha? Nawa, mga Kristiyano tayo, ha? Hindi na tayo nakikisalamuha sa mga ganyang comment, ha? At lalo namang ayaw ko makita na mayroon nakikipag-away sa social media. Sabi ko, taga Church of Gadanguno to, ba't nakikipag-away to? Okay. Sabi doon, words can influence many. Meron pa ako naalala, isang Chicago teacher siya, si Dr. Marvin Collins. Siya po ay nagturo sa mga impoverished children. When you say impoverished children, ito yung mahirap sa pinakamahirap ng mga bata. Okay? So, talagang inalalayan niya, tsinaga niya, tinuruan niya. Yung ibang tao, that even their parents, parang sinabi na, wala na mangyayari yan. Hindi sinuporta ng mga magulang, talagang tinaboy na. Ngayon, si Dr. Collins, siya yung nagtiyaga na magturo. And then, dumaan ng maraming panahon, itong mga tinuruan niya mga bata, naging successful. Yung iba, naging doktor, engineer, naging pilot. Nagtaka yung maraming tao. Paano mo nagawa yan, Dr. Collins? Itong mga bata to nagaling sa hirap, tinakwil, inabuso. Pero bakit sila lumaking naging successful? Sabi niya, isang bagay lang, every day that it will come in this room, I will say to them, honey, you are a brilliant student. Alam niyo po kung gaano ka-impluensyado ang salita, especially to us parents. How we can influence our children para sa ating Panginoon at para maging mabuting tao at maging mabuting makipagkapwa-tao. So si Dr. Collins, ganun ang lagi niyang sinasabi sa mga bata. That's why they became successful, yung mga bata na tinuruan. And also, I remember isang tao na nagsabi, I have a dream. You know, Martin Luther King Jr., di ba, 1960s yun sa Amerika. Yung sinabi niya doon, sabi niya, I have a dream, a strong words na nagpayanig sa US Congress at nagkaroon ng breakthrough kasi nga yung treatment sa Black Americans and sa White Americans dahil sa kanya lang sinabi na I have a dream that one day in this nation my children will not be judged according to the color of their skin but according to their character. At dahil doon, nagkaroon ng malaking effect sa mga tao na nakapakinig at that bring changes in America. Nagkaroon ng fair treatment sa Amerika. Sige, malakas ang palakpak para sa Panginoon. So word can influence many, kaya tayo bilang mga Kristiyano, yung lumalabas sa ating bibig, nakaka-impluensya yan sa mga tao nakapaligid natin. And my prayer, please, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, wala nang lalabas sa salitang swerte sa bibig mo. Hindi na acceptable sa atin yung salitang swerte. Bakit? Dahil we are not living by chance. We are living by the grace and blessing of God. Huwag kayong maniniwala sa swerte. Malas yun. Nag-gets niyo ba? Nag-gets niyo ba? Diba? Huwag kayong, diba?
Wala nang salitang swerte o malas sa atin. Okay? Kasi lahat tayo, nabubuhay tayo sa biyaya. Tayo ay hindi swerte, tayo'y pinagpala dahil sinasabahan tayo ng ating Diyos. Amen! So any words na lumalabas sa ating labi, sa lahat ng mga tao na nakikinig sa atin at ating kinakausap, may epekto yan. At pwedeng maka-impluwensya yan. Pangalawa, words indicates maturity. Naniniwala po ba kayo dyan? James 3 verse 2. Ang sabi ni Santiago, lahat tayo ay nagkakamali. Pero pag ang isang tao kaya nang kontrolin ang kanyang dila, ibig sabihin to, siya ay taong ganap. Okay, in English, perfect. When you say perfect, in this verse, yung perfect na yan, ang meaning yan ay matured. So ang maturity pala ng isang Kristiyano ay nakikita sa kanyang pananalita. Okay? Tandaan po natin to. Kahit lagi ka nag-i-speaking in tongues, pag dito sa church, praise the Lord, hallelujah ka lagi. Pero pagdating sa bahay, kung ano-ano sinasabi mo, still, immature pa rin ang tingin sa atin ng Panginoon at pangit iyon pakinggan. Speaking in tongues. So, may mga tao kasi naniniwala, masyado na siya matured, spiritual na siya, kasi lagi siya nag-speaking in tongues. Kahit ka mag-speaking in tongues na, labang kula dito, loon. Diba? Kahit ano sabihin mo. Tapos pagdating mo doon sa bahay, kung ano sinasabi mo, mga tamad kayo, wala na kayong mga pinagagawa, nakahilata na lang kayo, wala mangyayari sa buhay niyo. Tapos pagdating mo sa jeep, sumakay ka, Manong, yung piso kong sukle, kanina pa ako. Bababa na ako, ano ba? Sabi niya, mandaraya talaga kayo. Pag ganyan ang bibig natin, tandaan natin, kahit mag-speaking in tongues ka pa lagi, tandaan natin, speaking of tongue is a gift of the Holy Spirit, but controlling of tongue is the fruit of the Holy Spirit. Self-control. Kung kaya mong kontrolin ang dila mo, doon makikita na ikaw ay pinanahanan ng banal na espiritu. So it doesn't matter to God kung lagi kang praise the Lord dito sa bahay. Pero pagdating doon sa bahay, kung sagot-sagutin mo nanay mo. Isang araw nabasa ko, sabi niya, Nay, natatakot ako mag-exam. Baka wala akong maisagot. Kaya mo yan, anak. Ako nga, sinasagot-sagot mo kaya mo sagutan yan. Gets nyo ba? Mga bata, it doesn't matter kung dito sa church, kung mag-praise kayo, grabe. It is still not acceptable to God. Kung dito lang sa church, ganyan papakita ang inyong pagiging spiritual. Pero pagdating sa bahay, kasi tandaan natin, ito ang katotohanan, walang Kristyanuhan dahil walang langit-langitan. Kung magkukunwari ka lang bilang Kristiyano, better yet, mga kapatid, wala pong langit-langitan. Yung langit-langitan, impyerno pa rin yun. Kaya, kailangan maging Kristiyano tayo, loob o labas ng church. Kailangan, praise the Lord pa rin tayo. Okay, so don't speak negative words. Okay, tandaan po natin ito, So yung mga salita po na ating sinasabi, ito ay nakaka-epekto, ito ay nagpapakita ng ating maturity, at ito ay may bigat, lalo na po. Okay, so words have different weights. Sabi doon, yung negative words kasi, mas mabigat yan kaysa sa positive words. Naniniwala po ba kayo dyan? Kasi sa totoo lang, marami tayong naririnig every Sunday ng mga preaching, ng Word of God, marami tayong nababasa. Pero isang tao lang nagsabi sa'yo, ang pangit mo! Hindi ka na nag-church. So, ibig sabihin, mas mabigat yung negative words. Amen po ba? Okay, pag-aralan po natin to, sa mga neuroscientists. Yung mga neuroscientists po, ito yung mga tao na nag-aaral tungkol sa ating utak. At kailangan maintindihan natin to. Kasi pag di natin naintindihan to, isa lang ibig sabihin nun, wala tayong... Okay, sabi ko, kayo nagsabi niya na. Okay, sabi ito. Okay, at sabi ng mga neuroscientists, every single positive word, okay, ito daw ay nagpo-promote, nag-i-increase ng mga activities sa ating frontal lobes.
Yung frontal lobes natin, ang ginagawa niyan, lalong nag-increase yung activity para sa ating brain's cognitive functioning. When you say cognitive functioning ng ating brains, it means ito yung ating kakayanan na makapagdesisyon, ang ating kakayanan na makaalala, yung ating kakayanan na makapag-relate, makasalamuha sa ibang tao. Pag lagi mo napapakinggan yung mga positive words, sabi doon, single positive word lang yun yun na nagagawa sa ating brain. Kaya mga magulang, kung gusto natin na maging mabuting tao ang ating anak dito sa mundo na mabagsik, kailangan makakarinig sila ng mga positive words muhat sa atin. Kasi it has effect Ngayon, sabi rin naman nila, single negative word increases the activity of amygdala or fear center of our brain. So, ang ibig sabihin, kaya di ba kanina sinabi ko sa inyo yung aking naging estudyante, na aking trainee, na pag siya nabubulyawan, biglang parang natatakot siya, parang natataranta siya, yun pala yung nakukos nun kasi natitrigger yung kanyang, yung sa brain niya, yung amygdala, yung fear center nun. Kaya pag meron siya nakarinig na negative words, yun ang nagiging epekto sa kanya. Kaya nga, yung mga bata, para sila'y lumaki na maayos, marunong makisalamuha sa kapwa, nanggagaling yan sa ating mga magulang. Kung paano natin kinakausap ang ating mga anak. And also, words develop resiliency. Okay? Resiliency. Tandaan po natin to. Sabi ng mga theologians, there are thousands of promises in the Bible. Pero alam niyo po ba, ang major promises na meron sa Bible ay 365 promises, which means in every year, every day, in 1 year, merong major promise na sinasabi sa atin ang Panginoon for us to continue and for us to remember para tayo ay maging matatag dito sa mundo. Amen? So nakapagpapatatag yan. Kaya nga we are encouraging you. Every Sunday, you go to church. You read your Bible. At kung ano na pinapakinggan natin, minsan nakaka-apekto sa atin. Lagi nung last week, sabi ko sa inyo, yung kaaway, lagi tayong bubulungan ng kaaway. Lalo pag sineseparate mo, ina-isolate mo ang sarili mo sa ating Panginoon, sa presensya ng Panginoon. Pag hindi na tayo nagpe-pray at tayo dumudulog sa Panginoon, ano nangyayari? Puro negative na ang pupuno ng ating isip at ang ating puso. That's why, ang lumalabas sa ating mga labi, wala nang faith. Tandaan natin, spoken words with faith, ito lang ang may power na magbago ng ating buhay at ng ating sitwasyon. Amen? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. The weight of the word is determined by its source. Totoo naman po Minsan yung bigat talaga ng salita, depende kung sino nagsasabi sa'yo. Pag ang ibang tao nagsasabi sa'yo na, ganyan naman ang nanay ko ganyan naman Wala naman di ba? Masakit yun para sa atin. Lalo sa mga nanay. Pagsasabihan tayo ng mga anak natin na parang wala namang anong nanay ko Masakit sa amin. Kasi, di ba, minsan sinasabi natin, sa lahat ng tao, sa ibang tao, okay ko lang marinig. Pero sa'yo, anak ko, na pinagluluto ko pag madaling araw ng almusal, na pinaglalaba ko kahit gabi, ikaw pa magsasabi sa akin ng ganyan. Malaki ang epekto nun. Tama po ba? Kaya minsan, we try to filter the words. Kung saan ba ang source niyan? Kasi, lalo sa amin, pag ako nagpipreach ito, minsan may nagko-comment sa akin. Diba? Yung nga, minsan may nag-comment sa akin na, Pastora, bakit ganyan ka mag-preach? Parang ang gulo-gulo mo, ang ingay-ingay mo, ganun sa pulpito. Sabi ko sa kanya, kasi during that time, second service show, sabi ko karamihan mga kabataan, and I have to be energetic, I have to be loud, di ba? Na ganun magsalita, kaya kailangan magalaw ako para di sila antukin, para makuha nila yung message. Sabi niya, okay. Pero, yun nga marami magkikritik sa iyo Pero kung ikaw mahina ka, magpapa-apekto ka ba dyan? Ganun pala ang tingin nila sa akin. Ayoko na mag-preach. Kasi, para sa akin naman, kung hindi ka man binabahaliwalaan, pero kung sa kanya lang, okay lang. Pero kung dito, naku. Kung si Aliana mag-sa akin na, Pastora, huwag po kayong ganyan, sobrang ingay niyo po para po kayong layon. Ayun, naku, masasaktan ako noon. Kasi close sa akin si Aliana Tama po ba? Tama po
ba? So tandaan po natin yan, ha? Kaya nga, minsan, sa mga magulang din, di ba? Minsan sinasabi natin sa ating mga anak na, mahal kita, anak. Pero araw-araw, binubulyawan mo. Kaya minsan magtatanong yung mga bata, akala ko ba, mga nanay, ilaw ng tahanan? Ba't yung sa amin, speaker? Araw-araw ang lakas. Walang tigil. Di ba? Minsan hindi naiintindihan ng mga bata yung pagmamahal mo. Kasi hindi na nararamdaman yung tunay na pagmamahal na mula sa puso. Ang lagi nila narinig yung volume ng bulyaw mo. Just the same with husbands and wife. Di ba? Bakit minsan, pag kayo nag-uusap at may galit na kayo sa isa't isa, di ba nagsisigawan kayo? Ang lapit lang yan. Ikaw talaga, nagsisisi ako, huwag ka na magkapakita sa akin. Ang lapit lang yan, ha? Bakit ganon? Kasi bakit? Kasi malayo na ang puso nila sa isa't isa. Kasi nung malapit pa na nagliligawan pa kayo, di ba? Pabulong lang ang salita niyo eh. Bulungan lang yun, nagkakaintindihan. Bakit? Kasi malapit ang puso nyo sa isa't isa. At sa taong malapit ang puso, kahit anong salita, kahit gesture lang, magkakaintindihan kayo. Kaya nga sa Panginoon, di ba? Umiyak ka lang, alam na ni Lord ang puso mo. Pag malapit ka sa Kanya, at tiyak, doon ka tutugunin ng ating Panginoon. Because sometimes, sige, palakpan natin ang Panginoon. The truth of the matter is our hearts. Kaya nga, ang basihan ng mga sinasabi natin, kung ano laman ng ating mga puso. Pag malayo na kayo sa isa't isa, kahit sabi mong ang lapit lang, bakit kailangan niyo magbulyawan? Magkakaintindihan naman kayo, di ba? Sabi mo, uy, maglinis ka. Bakit maglinis ka? Hindi ko na nililinis. Nagulat kayo, no? Okay. Ako po talaga, inaamin ko naman talaga. When I was, bago lang naman ako, I did. Marami akong sinabing masasakit na salita. At alam ko, maraming tao akong nasaktan. So, totoo lang. But, as I go, bilang Kristiyano, at habang nag-aaral salita ng Diyos, lalo na pa ikaw yung tagapagturo, you have to try to understand everybody. Kasi nga, narin ko yung accountability mo eh. Di ba? At hindi ka pagkakatiwalaan ng tao sa mga nararamdaman nila, sa kanilang sitwasyon, kung hindi ka ganun na makita sa kanila about your words na sinasabi. If you're encouraging o salita ng Panginoon. So it's very important, yung source. Kaya nga, mga kapatid, kung may mga tao lang na hindi naman nakakatulong sa inyo, hindi naman nagmamalasakit, kasi okay lang na punahin ka because they love you. Okay lang yun eh. Tama po ba? Pag pinupuna kayo dahil mahal kayo, okay lang yung tanggapin nyo. Pero may mga tao kasi nakikritik because they have critical spirit. Iba yun. Diba? Yung lagi namumuna lang, lahat ng tinignan, puro mali. At ito yung mga tao na pag kinausap mo, na imbis na mamatay na yung issue, sila pa yung gas. Alam mo yung gas? Sila pa yung nagpapaningas. Na imbis na sigalang, naging sunog. Lumaki. Diba? So, beware of that. Diba? Pero sa akin, I've learned to myself. Kung may mga tao naman na nakita ko naman, hindi naman tuloy nagmamalasakit sa akin, hindi ko i-accept yun. I-criticize nila ako na i-criticize. Hindi ako mapapa-apekto. Hindi ako magsasalita, pero pag nakita ko, hindi ganun. Baka sabihin niyo, grabe naman Tara. Hindi. Ibig sabihin nun, try to filter. Kung wala naman talagang, hindi naman talaga yung naramdaman mo, kilala mo yung mga taong may malasakit sa'yo. Tama? Accept their criticism. Accept their advice. Kasi nga, they love you. That's why they criticize you. Kasi gusto nilang mapabuti ka. Pero kung ibang tao lang at wala namang masakit, wala lang, basta lang mamuna lang, huwag nyo nang pansinin. Kasi mahirapan lang kayo eh. Hindi kayo makamove on. Nawawala ang joy nyo. Nawawala ang sigla nyo. Nawawala, nalulus yung spirit nyo to fight, to continue. Nawawala. So para sa akin, yun ang learned lessons ko. Sa lahat ng ito, baka sabihin nyo, bakit maganon si Pastora? So, totoo lang, ang dami ako naririnig, ang dami nagsasalita sa akin, nagbabackbite, ang daming mga nagbe-betray, ang dami naririnig ko. Pero okay lang sa akin. You know why? Because the true source I have in my life, walang iba kundi ang ating Panginoon.
para sa akin, importante kung sino ako at kung ano ako sa harapan ng ating Panginoon. Dahil para sa akin, mas mabigat ang sasabihin ng Diyos kaysa sasabihin ng tao. Amen? Amen. That's important. Amen? Okay, so tanda po natin, higit ang epekto ng salita, lalo na kung malapit sa na tao, ang magsabi, nito sa'yo. Kaya nga, mga anak, hindi lang to sa Mother's Day, ha? Because you try to, yung mga magulang ninyo. Because one day, you will be a parent. Ang sabi ng Biblia, ang prinsipyo ng Biblia, kung ano yung tinanim, siya mong aanihin. We don't want to you to continue that kind of attitude that you have to your parents. The way na magsalita kayo, the way na sumagot-sagot kayo. Minsan, dami ko nakakita Minsan mga taga-COG ang ono pa Ang laging nakalagay, mahalin ninyo ang mga magulang ninyo. May mga preaching pa, unahin ninyo ang bigyan ng mga nanay ninyo. Sana all. Diba? Sabi ko, ano kaya problema nito sa mga anak? Lagi pinopost yung inyong mga sabi niya, mga anak, di ba? Pero para sa akin kasi, Efeso 6:1-2, mahalin at igalang mo magulang mo para tumanggap ka ng 2 pangako. Hahaba na buhay mo, magpapalain ka pa ng ating Panginoon. Amen! Di ba? Okay. So, nagre-react si Sam. Sam, di ako nagpa-post ng ganun, nak. Dahil alam ko, mahal mo ako, nak. Okay. Proverbs 12:18 says, the words of the reckless pierce like swords, but the tongue of the wise brings healing. So be careful with our words, what we say. Amen po ba? Because one day, you will reap. Aanihin mo lahat ng sinasabi mo ngayon. Yung mga sakit na salita, yung pagpatol natin, pagsagot-sagot natin, one day, you will reap that. Amen? Okay. Sabi pa doon sa Proverbs 15:4, gentle words are a tree of life, a deceitful tongue crushes the spirit. Ang malumanay na salita, ito daw ay katulad ng puno na nagbibigay ng buhay. Pero ang dila, matalas na dila, mapandinlang na dila, ito ay nakakadurog ng espiritu. Mga kapatid, let the word of God fill your heart. Kaya kahit anong mangyari sa atin, anumang sitwasyon na dumating sa ating buhay, meron tayong hugutin ng mga pangako ng Diyos sa ating mga puso. At through this word, if it is spoken by faith, then God has the power to do and change our situation in our life. Kaya nga, napaka-importante kung ano laman ng ating puso. At doon makita, nakakalungkot minsan. Katulad sinabi ko yung sikat na social media, na na personality. Macho siya, gwapo siya, kaya lang, walang dating sa mga tao. Bali wala ang kagwapuhan. Just the same with us. Anin mo yung magandang mukha, kung palingkera naman, pati sa Facebook, nakikipag-away. Para sa akin, mga lalaki, huwag niyong papatulan yung mga ganong babae. Social media, nakikipag-away. Isang tip, mga lalaki, ang piliin yung mapapangasawa, yung mabait sa kanilang mga magulang. Amen po ba? So mag-ingat po tayo, okay? So maraming source pinanggagalingan yung mga salita na atin natatanggap. Pero nawa, anuman ang masakit na salita na ating tanggapin, tandaan natin, merong isa, kahit sabi mo yung malapit sa'yo, nagsasalita na masasakit sa'yo, pero merong mas higit na malapit sa'yo na nagsabi, I have loved you with an everlasting love. Though you walk in the shadow of death, you will fear no evil, because God is always with you, because He is our true shepherd. Siya yung nagsabi, pag kayo may karamdaman, by my blood and by my stripes, I will give you healing. And kung may pagkukulang, I will be your Jehovah Jireh. I will provide for you. Kapatid, nawa ang maging source natin sa lahat, walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo.
Kasi si Lord, pag nagsalita, tiyak gagawin niya. Tayo mga tao, minsan sumasablay pa tayo eh. Pero si Lord, anumang salita na lumabas sa Kanya, tiyak na mangyayari kung tatanggapin natin to na may pananampalataya. Yes, as you live in this world, many people will hurt you. Many people will betray you. Pero tandaan natin, mayroong isang Diyos na nangako sa atin, hindi niya tayo iwanan, hindi niya tayo pababayaan. It is our God. Amen. Hallelujah. This series is very important to all of us. Kasi nga, kung ano lumalabas sa ating labi ay nagpapakita kung anong klaseng tao tayo. Kapatid, God is encouraging each one of us. Kung gusto mo magkaroon ng pagbago din ang ating mga pananalita. Ano ba ngayon na lumalabas sa dila mo? Ako, dati, talaga ako, palasigaw ako, konting problema lang, sumisigaw, boom! Gumaganon ako. Parang boom, may talagang bomba. Then, until such time na parang ang buhay namin, lalo naging masalimuot, lalo naging magulo, lagong pahirap ng pahirap. And then, Monday, may narinig ako sa radyo na nalangin ng isang nanay. Sabi niya, Lord, bless my heart, bless my mind, and bless my tongue. That every time that I speak, and every time that I will raise my voice, kung tataas man ang boses ko, Panginoon, ito ay dahil sa pagsamba sa iyo. Biglang umano sa puso ko yun. Sabi ko, Lord, totoo naman. I don't need na magbulyaw sa aking mga anak, kani-kanino. Ang kailangan ko lang ay dalhin sila sa iyo, sa iyong paanan. Umiyak na malakas dahil alam ko, Lord, ang iyak ng puso ng isang nanay ay papakinggan mo. Kaya kapatid, let's be honest to the Lord right now. Open our hearts. Baka yung nangyayari sa ating buhay, nagiging masalimuot, magulo. It is because of the words na lumalabas sa ating mga labi. Words have power. Tandaan natin yun. Are we willing to be honest with the Lord and offer and dedicate our life to God? And let God change our tongue. Kung ready ka, tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon. And make this prayer, make this song a prayer. Hallelujah. Gusto ni Lord na maging open tayo sa Kanya. Open tayo, maging honest tayo, nasasabihin natin, Lord, hindi lang ako, Panginoon. Hallelujah. Come on, church, let us worship Him. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasan. God knows our hearts, our minds. Ko'y iyong alam. Hallelujah. Ang lahat kong lihim, o Yahweh, Amen. ay tiyak mo nga nababati. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, o Yahweh, ay tiyak mo nga nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay ilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat,
mag-suffer tayo someday. Ang lahat kong lihim, o yan, Let God change our hearts. ay tiyak mo nga naglalaban. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingit sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingit sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa'yo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, sobrang aming pagkapasalamat sa iyo. Binigyan mo kami ng mensahe na magpapaalala sa amin na maging maingat kami sa mga pananalita na namumutawi sa aming mga labi. Dahil ito ay may epekto, malaking epekto sa mga tao na aming sinasabihan. At ito rin, Lord, ay may malaking epekto kung ano ang mangyayari sa aming mga buhay. Lord, dalangin po namin na patuloy niyo po, Ama, na i-anoint ang aming isip, ang aming puso, lalo na ang aming mga labi, O Diyos, na kung saan ito nagpapakita ng aming kalaguan o aming maturity bilang mga Kristiyano. Nawa, Lord, magbigay ng buhay ang bawat pananalita na lumumutawi sa aming mga labi. Humihingi po kami ng tawad sa iyo, O Diyos, sa mga spoken words, mga negative words na lumabas sa aming mga labi. Na minsan, O Lord, hindi namin namamalayan, ito na pala ay nakaka-offend. Lord, ito ay nagpapahinto sa isang tao at nakakawalang gana sa isang tao. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng ito. At nawa, Lord, sa umagang ito, sa hapon na ito, Lord, as we continue to open our hearts to you, Lord, cleanse our hearts. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Tunay na mabago ang puso. At ito, Lord, mga salita lamang, O Diyos. Mga pangako mo, mga salita mo. Na may nakikita man kaming mali. May nakita man kaming pangit na sitwasyon sa aming buhay. Mamumutawi pa rin sa amin, O Lord, ang pagkapasalamat. Mamumutawi pa rin sa amin, Lord, ang pagsamba sa iyo. Lord, tinataos ko rin sa iyo, Panginoon, ang mga kabataan na narito ngayon. The way, O Lord, na magsalita sila, lalo na sa mga nakakatandang tao. At higit sa lahat sa iyo, ipakita mo, Panginoon, at turuan mo po ang bawat isa, O Diyos, ng aming pagiging espiritual, O Diyos, ay hindi nakikita kung daw every Sunday lamang, kundi, O Diyos, sa araw-araw, tinitignan mo kami, sinasamahan mo kami. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa na lumakad ayon sa iyong kalooban. Patuloy kami na magbigay ng kasiyahan, kaluguran, at higit sa lahat, karangalan sa iyong dakilang pangalan. The way na magkasalita kami, Panginoon, dahil kung meron man na may panggagalingan ng mga salita na nakaka-encourage, ito ay sa mga bibig ng iyong mga anak, Panginoon, na iyong tinubos, iyong minahal at pinagsumakitan. Lord, nawa maalala namin at patuloy na tumanim sa aming puso ang mga salitang ito. And Lord, I cast out every lies, every deception of the devil in our lives, in our hearts, O God, in our family, and in this church, O God. And I declare, O God, na ang iglesyang ito, this church will be a house of prayer, will be a house of praise, will be a house of healing, O Lord, will be a house of restoration. Na ang bawat
bawat papasok sa lugar na ito ay makakaramdam ng pagmamahal na nagmumula sa iyo, ng encouragement galing sa iyo mga salita. At patuloy, Panginoon, ito ang magbibigay sa amin ng lakas at ng tapang na harapin ang bawat sitwasyon sa aming buhay dahil alam namin, ikaw ang tunay na source sa aming buhay at ikaw ang tunay na magpapalakas sa amin. Lord, we thank you so much for this message. Salamat sa iyo, aking mga kapatid na narito ngayon. Nawa, Lord, ang lahat ng aming napakinggan, tumanim ito ng malalim sa aming puso at ito ay aming lakaran. Purihin ka, pasalamatan ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.